Sir, please give me some information about yourself. OIC Ronnie Sabino. Sa internet ako'y kilala na Ron Sabino. Ako ay isang bibilang lang ako, ha? Hindi ako nagyayabang, ha? Ako ay isang pintor, filmmaker, animator, 3D sculptor, CG effect artist, cartoonist, may nalimutan man ako. Doomsday analyst. So, how did it affect your life? Alam mo na yun, ang art. Dapat na ang isang tao, kahit di siya artist, dapat may art siya sa buhay. Kahit ikaw may, tulad mo, ikaw may gusto mong maging doktor. Ang doktor na walang art sa buhay, hindi magiging talagang doktor na tinatawag. Kasi akala lang marami ang art, yung nagpipinta ka lang, yung nag-drawing ka lang, yung umaarte ka lang. Hindi eh. Ang art ay malalim na pananalita. Ito ay pagsasabuhay ng deeper humanity ng tao. Hindi mo lang mai-express ang art sa pagpipinta, sa pagsusulat. Anong ibig sabihin? Halimbawa, marami kasi akong kilalang engineer na kaibigan ko. Hindi sila artist. Kaya yung buhay nila, kumbaga, alam nyo ba yung dating kalatastas ng Jollibee? Na kinukumpara ng Jollibee yung ibang hamburger sa kanya. Sabi niya, bland. Diba? Abutan niyo ba yan yung walang lasa? Ang taong walang art sa buhay, walang lasa. Hindi siya makadama ng pangangailangan ng iba. Diba? Oh, doktor. Nakita mo. Kasi ang daming doktor ngayon yung hindi nakaka-relate sa ano ng pasyente eh. Hirap na yung pasyente kung doktor siya, kung marami siyang alam sa proseso ng katawan ng tao. Doon siya na-concentrate na wala na yung damdamin na dapat nang ibuhos doon sa pagiging isang manggagamot. Diba? Sabi nga nila, ang haplos daw, napakagaling na medicine. Kasi may emosyon yun eh. Diba? Pero pag nagbigay ka lang ng gamot, kaya inumin mo 3 times a day. Diba? Eh yung pasyente may nabadrip sa'yo kasi mukha kang suplada. Imbis na gumaling yung tao, iniisip na napakasuplada naman doktor na yun. Iniinom na yung gamot niya. Lalo siya nakasakit kasi punong-puno siya ng hinakpis sa kanyang buhay. Thanks, sir, for that. So, what obstacles do you think or you consider problems for you being an artist? Kung ako hindi artist, baka hindi ko nakayanan yung obstacle. Alam mo kung bakit? Dahil nga tingin ko sa mundo eh, drama, comedy, action. Nagagawan ko ng sariling story yung buhay ko. Pero kung hindi ako ganon, kung tinignan ko lang ang mundo na kasi alam mo, ang totoo, ang mundo malupit eh. Maaaring sa inyo, hindi totoo yun kasi nandun kayo sa lugar na malakas ang hangin. Nandun kayo sa lugar na wala kayong inaalalang papasok sa bahay nyo. Ang mga magulang nyo, mabait, di ba? Meron kayong magandang allowance, nakakabili kayo ng gusto nyo. Pero
Paglabas nyo doon sa bahay nyo yun, naka-secure, narating na kayo sa pakikisalamuha sa tao. Ang mga tao dito, karaniwan, kasi nakagulat nga ako sa inyo, kayo mabibiit, malupit. Ako yung nagtatrabaho ngayon sa munisipyo ng Ilit. Nakita ko ang mga tao doon mga mukhang hindi gagana pag walang pera. Sinusukat ang pakikipagkaibigan dahil sa pera. Yun ang lupit naman. Ako, lalo na ako kasi alam niyo bang ako yung nag-enroll sa Lasal? Sa Dasma. Hindi ako tinanggap din Alam niyo kung bakit? Dahil tinturo ako. Ang tao mapanghot ka sa panlalabas na anyo. Sir, what do you consider as your most treasured experience in relation to your profession? Most treasured experience? Lahat dapat mong i-treasure Kahit yan maliit, malaki. Alam nyo, ganito yan ha. Tandaan nyo, lahat ng pangyayari sa buhay nyo, tingnan nyo alam nyo yung panday? Yung panday, bago makagawa ng espada yan, pinapalo niya maigi yung bakal bago siya maging kumubog na magandang espada. Palo, lagay sa apoy. Palo, lagay sa apoy. Dapat ganun ang buhay. Lahat ng parte ng buhay nyo dapat i-treasure nyo. Ako marami akong pagkakamali, marami akong tagumpay, marami akong kabiguan. Lahat yun, nagbunga ng ako ngayon. Kasi wala akong itatapon doon, wala akong lilimutin doon. Dahil lahat yun ako. We observed that most of your crafts and articles are based on real-life drama. So, sir, where do you base those stories? Siguro masabi ko 60% base sa buhay ko. Pero yung 40% base sa buhay ng iba tao. Yung sinasampan ng Diyos ko, hindi yung Diyos ng